Haba ng hair ng lola sa Cebu na di umano pinag-aagawan ng tatlong mga lalaki. Headline kamakailan sa Cebu. Tatlong lalaki na aresto at nakulong matapos nilang magkagulo dahil lahat daw sila nag-agawan sa puso ng isang 54 anyos na babae. Nagambol na niya tatlo. Bumunod siya ng armas niya. Nagsisilo si dahil na-inlove siya doon sa babae. May asim pa talaga si nanay kasi pinag-aagawan pa. Sobrang Latina si auntie namin, oy! Mga boys, nag-iisa lang ba ang babae dyan sa lugar nyo? Ba't halos magpatayan kayo? May nanalo na! Anong bertud meron si alias Maria at tatlo-tatlo ang nag-agawan sa kanya? Panoorin ang Love Triangle, Love Square ng taon. Nagsimula raw ang lahat nung nagkayayaang mag-inuman ang tricycle driver na si Adam, hindi niya tunay na pangalan, 37 anyos, at ang kanyang close friend na si Maria. Dati na namin kaibigan. Kapitbahay ba? Barkada. Kahit halos 2 dekada na ang agwat ng kanilang mga edad, nagkasundo raw sila. Si Maria kasi mabait at marunong makisama. Si Adam, niyaya rin sa inuman nila ni Maria. Ang mga kaibigan niyang sina Christian at Ferdy, hindi rin nila mga tunay na pangalan. Close lang kami. Ganyan lagi kami. Kung pag may pera, mag-inuman kami. Pero nung napasarap na raw sila ng tagay at unti-unti nang sinapian ng espiritu ng alak, nag-iba raw ang kilos ni Ferdy. Marami siya nangisog. Ako nabantayan na aksyon siya bunod niya. Mauto ka tong silo siya. Habang si Maria, di umano, naging komportable sa kanyang mga kainuman. Iniduol siya, masabak, manghikap, masandig, Hanggang si Maria, tinabihan daw si Adam at hinawakan pa ang kamay nito. Hikap siya sir niya, ni istorya siya ganang binastos sir. At nung nakita raw ito ni Ferdy, nag-iba ang kanyang timpla. Iba na ang tingin ni sa amin. Anong ginagawa niyo? Hanggang si Ferdy, tuluyan ng naghurumentado. Kanang hubog na iyang lain na yang ipang istorya ba? Dipensara ko. Iyang giisa ba, iyang kamot, moto among gikupan duhag. Naalaman ni Ferdy, may pagtingin din daw ito kay Maria. Nagsisilo si dahil na-inlove siya doon sa babae. Hanggang sa kanilang inuman, naghalo na nga ang balat sa tinalupan. Nag-away kami doon, nagsuntukan. At tumindi raw ang tensyon nung si Ferdy bigla nang bumunot ng baril. Kuha na mo, moto gikulata na mo siya. Ay, sabihin mo! Oo, isog isog tulog eh, poros man nakainom. Ano nga kasi gusto mo? Natigil lang daw ang kumusyon nung nagdatingan ang mga tanod at pulis. Call from a concerned citizen. May nagrumble na doon. Pagdating doon, nakita talaga na nagrarumble doon. 3 lalaki, may babae doon na sigaw-sigaw. Parang nagsisilusan ba? Nag-deny yung babae na wala naman talaga. Sina Adam, Christian at Maria dinitine. Pero nitong Biyernes ng gabi, pinalaya rin sila. Pinailan natin ang kaso ng alarm scandal. Mga 3 weeks sila nakulong dito. Yung may firearm na nakumit na doon sa Cebu City Jail. Balik kay Paris ni Ma'am. Unsa day na tabo day? Nagilog? Silos? So ibog sa kay sir. Happy yung mayip niya ba? Happy naman siya mo yab. Ano ang masasabi ni Maria na tila naipit siya sa mga nag-uumpugang bato? Sa kalsadang ito nakatira si Maria. Matagal na raw niyang kakilala sina Adam, Ferdy at Christian. Amigo mami na niya kasilingan mami dito. Kana nang umidyam na nako ni silbing manguan dyan ako ba niyan? Wala, silbing murag manguan dyan ako ba niyan? Ikaw, dili ko kay bata pa ka. Paliwanag niya, bagamat sa pag-ibig, age doesn't matter naman daw talaga. Pero ang kanila raw pagiging close, hindi dapat bigyan ng mali siya. Lalo't pamilyado na siya. Sana akong ganahan, akong Paris, 15 mami katuig. Ang rago ako kalibutan na, tuwag mo sa kanya, ading kasiluso. Gayunman, aminado siyang naging pulutan daw sila ng chismis dahil madalas makitang magkakasama, lalo na sa inuman.
Diya naman namin naginom. Naaman mi diya, kay namin standby diya. Ganahan ko ng kay kuyog-kuyog, sabay-sabay, kay mo gasto, kaya mang libre ba. Barkada lang kami. Si talaga may gusto kay Umagumingong ginahan sila, uy. Umagkukabawan na. Kaya ka na naman si may sadaan. Pinadama nag-armas. Ano nga kasi gusto mo? Oo, kaya naman siya nga. Uyab mi. Kamusta na nga ba ang relasyon ni Maria sa kanyang kinakasama? Kung may mga istorya, karon na paglayan ako. Okay na po. No problem. Hindi ko marunong magsilos. Tigil kayo! Ay, problema mo! Ano nga kasi gusto mo? Kung gusto mo walang problema, gusto mo na matahimik, you have to get out from this situation. And then you have to choose somewhat kayo compatible. Kausapin mo sila isa-isa para walang trouble. If you want to protect ba niyo unit sa family, para mga bata maprotektahan din nila, you have to go back sila sa values nila sa family. Lahat tayo naghahangad ng pag-ibig na handa tayong ipaglaban. Pero hindi naman yung pagmamahal na hahantong sa gulo Anong ginagawa nyo? o sa pagkakakalaboso sa mga damdaming matagal nang nakakulong at sa mga pusong palihim na palang nagmamahal. Also, ibog sa kay sir. Sana matutuhan nating magparaya dahil minsan ang tunay na pag-ibig may kakayahang bumitaw para tuluyang makalaya. Hindi lang siya panalo sa pagka-mayor ng Pasig City. Panalo ring merienda nating mga Pilipino. Biko kayo riyan! Sa katatapos lang na 2025 midterm elections, landslide ang pagkapanalo ng re-electionist mayor ng Pasig City, si Mayor Vico Soto. Parang kailan lang nung una siyang nanalo sa pwesto taong 2019. Kung kailan may kumalat na kwento na di umano, ipinagbawal ang pagtitinda sa mga palengke ng Pasig ng isang klase ng kakanin na katunog ng pangalan ng alkalde, ang biko. Pinagbawal yung biko kasi nagsisigaw yung si Manang, biko kayo dyan, biko kayo dyan. Naglalakad po kami ni Kong Roman sa palengke noong 2019. Alam niyo po yun, may lumapit sa akin na ale, may daladalang mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, biko, sabi niya, bilhin mo na tong biko ko. Sabi ko sa kanya, ate, hindi naman biko yung daladala mo, sapin-sapin yan eh, sabi ko. Alam mo yung ginawa niya, sabi niya, de, Konsi, tingnan mo, nandito sa ilalim yung biko. Sabi ko, ba't naman nasa ilalim? Eh kasi daw, nung nag-file ako ng para mayor, bawal na daw magtinda ng biko sa palengke. Sa muling victory ni Vico, marami ang nagdiwang. Marami rin ang nag-crave, hindi lang sa tapat na pamumuno, pero sa paboritong merienda nating mga Pilipino na katunog nga ng pangalan ng batang alkalde, ang biko. At si Mayor Vico, hilig din daw talagang pumapak ng biko. Katunayan, pagkaproklamasyon ang Pasig Mayor na makyaw ng tinda ni Ronald sa Pasig Public Market. Yung mga staff ni Mayor, inutusan po siya na bumili ng biko sa pesto po namin. Ito, tama lang yung tamis niya. Hindi siya na-diabetic. Espesyal daw kasi ang biko recipe ni Ronald na minana pa raw niya sa kanyang nanay Delita. Katulad ng may gata, pati may langka po yung biko na namin. Bago nagkapwesto sa palengke, sina Ronald naglalako lang daw noon ng biko sa kalsada. Biko, bili na kayo dyan. Mahirap kasi pag nagtitinda ka kasi sa kalsada, mainit. Nung nakapag-ipon, nagbukas sila ng sariling pwesto sa palengke taong 2012. Mula noon, tila dinikitan na sila ng swerte. Lalo pong lumakas yung biko nung nanalo po si Mayor. Lalo po nakilala yung biko po dito sa Pasig. Masarap pati laging bagong luto yung tinitinda namin. Mas naging sold out yung biko namin. Uubos yun lagi dahil kay Mayor Biko. Dahil sa biko, nakapagpundar ng iba pang mga negosyo. Malaki pong papasalamat ko kasi biminawa po yung buhay namin. Ang
Paboritong biko naman ng mga residente ng barangay na ito sa General Trias sa Cavite. Classic! Biko na binudburan ng latik. Masarap din daw ang kanilang biko na hinaluan ng ube. Ito ang mag-aapat na dekada ng recipe ni Lola Susan. Lasang pinasarap ng panahon. Since 1986, 39 years. Passion ko sa pagluluto na imbis na maglaro, doon ako sa kusina ng lola ko naka-standby. Ang mga gamit panluto niya noon, ang siya pa ring gamit-gamit ng mga anak niya hanggang ngayon mula sa Talyasi. 35 years na po ito. Shansi. Siguro mga 40 years na po ito. Pinapalitan lang po namin ng kahoy pag nasisira or nababali na siya. Pati na ang paningasan o yung lutuan na para bang drum. Para po yung apoy ay steady, hindi po naiistorbo yung pagluluto. Luman-luma na po yan pero iniingatan lang namin para magtagal siya. Alas 5 pa lang ng hapon, abala na ang kanilang kusina para sa pagluluto ng biko na ititinda nila kinabukasan pa. Una munang isinaing ang malagkit na bigas. 2 beses po para mawala yung starch niya. Sunod na pinakuluan ang gata at asukal. Ito ay niluluto lang sa medium kasi pagka niluto mo sa malakas, pwedeng masunog at hindi malulutong mabuti ang gata. Nung lumapot, inihalo ang sinaing na malagkit at nagsimula na ang walang tigil na paghalo na aabutin lang naman daw ng 5 oras. Ngalay is real! Masakit, kailangan talagang ganun talagang gawin, magtiis kasi para kumita. Kaya para iwas buryong, sina Lola Susan, sumasayaw pa raw ng cha-cha habang ginagawa ito. Kada masaya ka, masarap din ang lasa ng lulutuin mo. Sa una po, nilagyan po ng langis yung dahon para hindi dumikit yung ating biko. Ngayon, taplatin na para mahiwa at malagyan ng toppings. At para sa isa pa nilang biko recipe, ang classic biko, hinaluan ng ube. 12 pesos kada slice. Pero para sa mga bitin, pwedeng umorder ng isang plato o hindi kaya isang bilao. 150 to 600 pesos ang presyo. Talagang masarap. Ang kanya kasi mula ibabaw hanggang gitna, hanggang ilalim, luto. Hindi siya ganun katamis. Ang biko, saksi rin daw sa malagkit na pagmamahalan ng anak ni Lola Susan na si Roderick at ng kanyang misis na si Marie Chris. Yung binata ako, niregaluhan ko ng biko si misis. Doon kasi napasagot. Tatamis naman daw ang inyong mga ngiti sa biko ng mga tiga Plaridel sa Bulacan. Ang toppings kasi nito, hindi lang latik, kundi homemade yema. Ito ang biko yema na paandar ni Ferns. Naghanap lang ako ng kakaiba para lang maiba yung biko sa ibang gumagawa. Yun nga naisip ko dahil maraming may gusto ng yema. Nilagyan ko na lang siya ng sarili kong flavor. Una munang iniluto ni Ferns ang biko. Pag nakita namin na tuyo na siya, kailangan namin itong haluin para hindi masunog. Lalagay natin dyan sa malaking kaldero. Tapos haluin lang siya. Hihintayin na lang natin na lumapot. At saka niya inihanda ang yema. Kailangan tamang dami talaga yung egg yolk para hindi siya sobrang tamis. Lalagyan na natin ng vanilla para maalis yung lansa ng itlog. Tapos konting asin lang, pampabalance ng lasa.
Eto na ang aming Biko Yema. Napakasarap. Hindi sa sobrang tamis, hindi naman siya matabang. Talagang babalik-balikan. Taong 2016 daw, nung nagsimulang magluto ng yema, si Ferns. Pinag-aralan ko lang para lang pag may birthday, dadalhin ko sa pangregalo. Sa online talaga ako nakilala. At hanggang ngayon, mas lumakas. Nung mas marami yung nakatikim, mas bumenta. Kaya naman si Ferns, sumakses! Sa isang linggo po, ang kinikita namin nasa 20K to 25K. Nakapagtapos yung panganay ko. Pinoy na Pinoy ito. Binihisa natin ito mula sa ulo hanggang paa. Bagamat ito ay may impluensya base sa kanyang pangalan na Biko, mula sa Hukien, ang Biko ay simbolo o sagisag ng buhay dahil ito ay bilog. May paniniwala ang mga matatanda sa atin na kapag ka naghanda ka ng malagkit, ng matamis at ito ay pabilog, so ito ay nagsisilbing swerte. Mataas po yung energy niya. Galing po yun dun sa gata, asukal, at saka yun pong malagkit. Tulad po ng kahit anong pagkain ay wag po sobra-sobra. Ang normal po kasi natin na gusto na kain ng Biko ay yung pong para lang po tayong bumili sa palengke, yung pong isang maliit na square kada araw. Sa tagal ng love affair ng mga Pilipino sa Biko, lumipas man ang panahon, marami mang iba-ibang panghimagas ang natikman. Ito lang ang masasabi natin sa kakaning ito. Ikaw pa rin ang bibi ko! Paano nangyari na dahil lang sa palikpik ng tilapia, namaga at kinailangang putulin ang binti ng isang lola mula sa Nueva Ecija? Tilapia ang isa sa pinakamabentang isda sa palengke. Kahit pa sa mga naglalako ng isda sa kalsada. Patingin niya ako. Wow! Ang tiga-Aliaga sa Nueva Ecija na si Lucena, paborito ang tilapia. Kaya raw niyang simutin ito mula ulo hanggang buntot. Ipapangat po sa kamatis, yun po, paborito ko talaga. Ayan, sige. Pero ang hindi lubos akalain ni Lucena, nang dahil sa tilapia, siya'y madidisgrasya. Hindi siya nabulunan o natinik. Pero dahil sa isdang ito, siya'y nag-agaw buhay. Kinabahan na kami. Sabi ng doktor, paakit na paakit yung infection niya. Anyari? Ay, Soki! Umaga nitong May 2, may naglalako raw ng tilapia kina Lucena. Namimili po ako ng tilapia. Hawak-hawak ko na po yung tilapia nung magwala sa kamay ko. Nalaglag po sa may binti ko. Hanggang ang matulis na palikpik ng tilapia, tumama. At nagkasugat daw ang kanyang kaliwang binti. Parang kagat lang ng hindi ko po pinansin yun. Pinadugo ko ng konti. Ang nabiling tilapia, inulam nilang pamilya. Hanggang ang tinamo naman na sugat ni Lucena, hindi niya ininda. Wala po akong naramdaman nung time na yun. Pero kinabukasan, ang natusukan ng palikpik ng isda, nagsimula ng kumirot. Masakit-sakit na po yung paa ko. Akala ko nung una, simpleng sakit lang na hindi gano'ng kagrabe. Pagsapit ng tanghali, ang binti ni Lucena, namaga. Lumobo nga po papaakat sa may binti. Hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakakain. Kaya para maagapan ang impeksyon, agad na siyang isinugod sa ospital. Nung pong dumating ako sa ospital, nakalobo na po yung paa ko. Nung mga oras na yon, si Lucena nagdedeliryo na. Hindi po normal yung sagot ko, paiba-iba daw po. Isinailalim siya sa ilang tests, pero hindi pa rin matukoy kung anong dumali sa kanyang binti. Dahil wala sa tamang wisyo, hindi agad na ikwento ni Lucena ang nangyari sa kanya. Hanggang kinabukasan, naalala ni Lucena na natusok nga pala siya ng palikpik ng tilapia sa kanyang binti. Sa puntong yon, napagtanto ng mga doktor na ang nangyari kay Lucena
dulot ng malubhang impeksyon mula sa pagkakatusok sa kanya ng palikpik ng tilapia. Ang tawag dito, Vibrio vulnificus infection, dulot ng Vibrio vulnificus, isang uri ng bakterya na nakukuha sa tubig alat o hindi kaya sa hilaw o hindi maayos na nalutong pagkaing dagat. Pero hindi naman lahat ng klaseng isda ay infected kumbaga. So nagkataon lang siguro na yung pinanggalingan ng source ng isdang tilapia ay galing sa isang lugar kung saan hindi masyadong malinis, polluted, mataas ang fecal content ng tubig, kaya medyo nag-proliferate, medyo mataas ang bacterial load ng source niya. Sa kaso ni Lucena, posibleng nakuha raw niya ito nung nasugatan siya ng palikpik ng tilapia. Nagulat kami kasi kinakain namin yun eh. So bakit may ganung pala na hindi kami aware? Ang ikinabahala ng mga doktor, mabilis na kumalat ang impeksyon sa kanyang dugo. Ang kanyang blood pressure agad bumagsak. Dahilan para si Lucena nagka-mild heart attack. Given kasi na inatake siya sa puso, plus meron pa tayong source of infection dun sa kanyang bitde, pwede siyang mamatay. Not only because of the infection, pero yung additional stress ng surgery. Kinabahan na ako. Hindi pa kami ready kasi kumamatay nga lang ni Father last year. Tapos ito na naman, parang 2 years ago, ganito rin yung problema namin na si Kuya nga, na-aksidente. Pinagde-decide din kami na kailangan putulin, ganyan. Kasi nga yung infection niya umakit na rin. Sabi ko, bakit yearly meron kaming ganito? Para maagapan ang pagkalat ng impeksyon, ang mga doktor na sumuri kay Lucena humantong sa isang mabigat na desisyon. Sa lalong madaling panahon, kinailangang i-amputate o putulin ang kanyang binti. So kami nabigla. Sabi ko, bakit puputulin? Sugat lang yun na. Ang abiso ng doktor, dahan-dahan daw nilang ipinaalam kay Lucena. Nanay, Eka, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang mabibigla. Sabi po ng isang anak ko, puputulin yung paa niyo. Na ay, wag naman. Di ala nakaho kong panlakad, paano pa ako makapaghahanap buhay? Kako, puputulin na pala yung paa ko. Hindi ko nga po expected na magkakaganon. Na doon nahantong. Ano kaya ang magiging desisyon ni Lucena? Ayaw niya magpaputol eh. Kasi tilapia lang kaya ni. Natusok lang ako ng tilapia, bakit kailangan putulin? Yun yung sinasabi niya lagi. Kailangan mag-decide kasi po yun talaga ang makakapagsalba ng buhay niya. Pumayag na po sa desisyon nila at ng desisyon ng mga anak ko. Gabi nitong May 4, siya'y inoperahan. Yung operation namin sa kanya ay umabot ng mahigit 1 oras. Pero dahil hindi raw normal ang blood pressure ng pasyente, pagkatapos ng operasyon, kinailangan pa siyang ipasok sa ICU o Intensive Care Unit. Matindi na yung infection niya sa katawan, plus inatake na rin siya sa puso. Awa ng Diyos, naging stable din kalaunan ang kanyang lagay. Para kaming nabunutan ng tinik dahil hindi namin akalain na mangyayari ko sa nanay namin. Hindi ko po expected na sa tilapia po ay mawawala yung paa ko. Labis po akong nalungkot, naiyak. Dahil wala na po akong paa. Pwedeng ilakad-lakad. Dahil sa kanyang kondisyon, pirmi na lang siyang nakahiga. Hirap ding kumilos. Hindi na po kumikirot. Dahan-dahan lang po. Mostly yung pagkilos yung gawa kong pagdenta ako. At ang nagsisilbi niya ngayong mga paa, ang kanyang mga anak. Siya na lang yung nag-iisang magulang namin, tapos nangyari pa sa kanya to. Siyempre, masakit para sa aming mga anak na nakikita namin mother namin na ganyan, na nahihirapan. Kinakaya naman namin, hindi niya alam na umiiyak kami pag nakatalikod na kami sa kanya. Kasi nga, ayaw namin maramdaman na burden siya. Ayaw namin maramdaman niya na eto na lang yung buhay niya, dito na lang. Lagi namin sinasabi na kaya ng kuya namin, kaya ng anak mo yan. Ikaw ba baka ako na wala ka naman ng masyadong iniintindi. Sarili mo na lang iintindihin mo ngayon. Kaya sabi namin, kakayanan natin yan. Sabi ko, paalang mawawala sa'yo. At least kakabuhay ka.
dahil sa kanyang sinapit. Isinumpa ni Lucena na hindi na siya kakain ng tilapia kailanman. Hindi ba bagulam na lang ako ng kahit wala na lang muna, kahit asin o ano, huwag na lang muna po tilapia. Medyo meron pa po akong phobia sa nangyari po sa akin. Hindi naman po kailangan matakot sa tilapia. Kailangan lang po natin tamang pagluto ng tilapia. Avoid as much as possible na kumain ng sariwa, undercooked na isda. Definitely, tilapia is not a dangerous food fish. Walang dapat ikabahala ang publiko. Yan lang, pag-iingat pa rin ang dapat gawin. Kapag natusok, hindi po natin ina-advise na paduguin, na humiwa, kasi baka mamaya lalo ka naman mag-infect. Or baka naman yun yung maging cause of infection mo. Makakatulong din yung tamang paghuhugas dun sa area. Mahalaga rin po kapag kunwari may insidenteng natusok kayo, magkonsulta ka agad sa doktor para maiwasan na lumala pa yung sitwasyon. Doble ingat na lang po siguro sa mga matitinik ng kanilang mga hasang. Porket nahuli na ang mga isda, huwag magpakakampante. Baka akala natin, wala na silang kalaban-laban. Yun pala, katulad ng nangyari kay Lucena, pwede pa silang makapanakip. Kung marami sa atin ayaw nang balikan ang ating throwback o lumang photo, itong babaeng ito mula Zamboanga del Sur, gustong-gustong i-post ang kanyang mga lumang larawan. Pero siya'y inintriga dahil ang itsura niya noon, ibang-iba sa itsura niya ngayon. Bakit kaya? Ito ang ipinost na throwback picture ni Alfie. Ang face card o mukha ni Alfie on point. Matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, at ang kanyang kutis, porselana. Pero ang throwback photo niyang ito, inulan ng mga masasamang komento. Ilong pa lang ang layo na. Huwag ka nang mag-pretend dyan. Kung totoong talagang ikaw yan, bakit ang layo? Kung hindi raw ito inedit o finilter, malamang iba raw ang babae sa ipinost niyang litrato. Si Alfie kasi, malayong-malayo raw ang itsura sa di umano kanyang throwback picture. Ito kasi si Alfie ngayon. Medyo iba ang ilong, malapad ang mukha at may pekla sa bandang noo. Picture nga ba ng ibang babae ang kanyang ginamit pang throwback? Dito sa bayan ng Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur, naka-face-to-face ng aming team si Alfie. Giit niya ang babae sa kanyang throwback photo at siya iisa. Ito po yung mga pictures ko po dati po. Tatanong nyo rin po bakit maliit po yung kilay ko kasi bagong ahit po yan ng ate ko. At ang kanyang patunay, ang kaparehong damit na suot niya sa nag-viral na litrato. Sa mga hindi po naniniwala sa akin, ito po yung pruweba ko, mga damit na sinusuot ko po dati. Ito din po, itong pangalawa na damit ko. Pero kung totoong hindi edited at hindi rin nakaw ang kanyang litrato, paanong parang malayo ito sa itsura niya ngayon? Maganda raw talaga dati ang kanyang mukha. Sabi nila may half ba daw ako kasi nga matangos daw yung ilong ko, hindi daw ilong sa Pilipino. Sabihin ko sa kanila na wala kaming halong ganyan. Sabihin nila, ang ganda ko, ganun daw. Kamukha ko daw si Bia Bini, oo, ganun. Si Alfie, supervisor noon ng isang general merchandise o tindahan sa Cebu. Doon niya nakilala ang kanyang nobyo na itago natin sa pangalang Ivan. May isa akong kaibigan. Sabi niya sa akin, may pakilala niya ako. Isa siyang DepEd sa merchandise. Ayun, nagbanding kami. Tapos yun, nakilala ko yung lalaki. Kasi ano din siya, palabiro din siya. Pagkaano talaga yung ugali namin. Nagustuhan ko siya. Kaya nung nangligaw siya sa akin, sinasagot ko po siya. Taong 2019, magkasama pa raw nilang sinalubong ang bagong taon. Pumunta kami ng Badian. Sabi po niya, doon daw po kami mag-New Year. Pero habang sila'y pauwi, ang
sinakyan nilang motorsiklo, sumalpok sa isa pang motor. May sobrang lakas na tumama talaga sa akin. Nawalan ng ulirat si Alfie. Nung nagkamalay, nakaratay na sila ng kanyang nobyo sa ospital. Nasaan ako, hindi ko maalala. Parang sumuka ako ng maraming dugo talaga, sir. Ang buong katawan ni Alfie namaga, pero ang pinakanapuruhan daw ang kanyang mukha. Ang ilang parte kasi ng kanyang bungo nabasag. Ang sakit, alam ba yun, parang namamagala talaga yung mukha ko. Pag ganun pa ako, parang halata ko na nawala na yung ilong ko sa sobrang parang namamaga siya. Sa tindi ng pinsala na tinamo ni Alfie, pinayuhan siya ng doktor na ilayo muna ang kanyang sarili sa salamin. Kasi pag makita daw yung mukha ko, baka hindi na ako lalaban kasi ma-discourage nga. Kasi nga, malaki ng pagbabago, tumingin ako sa salamin. Gusto kong umiyak na parang lahat na isipan ko, gusto kong magsisi, bakit sumama ako. Yun, confirm ko na hindi pala namamaga. Parang ito na talaga. Gusto ko na sana tanggalin yung mga dextrose kasi na-discourage na. Yun, laging nagbabantay na sa akin yung kapatid ko kasi gusto na akong tumalon, sir. Nalaman ko. Gusto ko talagang matapos na lang ganun. Pero ang isa pa raw sa ikinasasama ng loob niya, ang paratang ng iba na ang nangyari sa kanya, karma. Ang nobyo kasi niya nakasama niyang naaksidente. Nung nasa ospital na lang daw sila, nadiskubre ni Alfie na may una na pala itong kinakasama at buntis din ito. Naghiwalay kami ng walang usapan. Sasaktan ako dun sa part na yun, pero yun na nga nangyari. Na-confirm ko na din na may asawa nga siya. Masakit pero kailangan natanggapin at hindi talaga ako naniniwala na nakarma ako. Wala kasi akong alam, parang gano'n, niloloko niya ako. Pero kung may umalis, meron naman daw bumalik. Ang naging kasakasama raw kasi ni Alfie habang nagpapagaling sa mga tinamo niyang sugat at nawasak din niyang puso, ang ex-boyfriend niya na itago natin sa pangalang Emilio. Na-appreciate ko yung wala na kami tapos pumunta siya ng hospital. Si Alfie sumailalim sa ilang operasyon at sa mga panahong yon, hindi raw nawala sa tabi niya si Emilio. Makalipas ang ilang buwan, ang mga sugat ni Alfie tuluyan ang naghilom, pero ang kanyang mukha hindi na bumalik sa dati. Inalok naman daw siya ng doktor na pwedeng maibalik sa dati ang kanyang itsura sa pamamagitan ng reconstructive surgery, pero hindi kaya ni Alfie ang gastos. Pinalabas kami kasi yun nga, hindi kami makalikom ng pera na 150 yung cash para sa doktor. Dahil sa nangyari, bumaba tuloy ang kumpiyansa niya sa sarili. Nag-resign din siya sa trabaho. 3 taon ako doon halos hindi nagpapakita kahit sino. Yung ibang pamilya ko, lalo na yung mama ko, hindi talaga niya alam ang ano talagang sitwasyon ko. Iiyan na talaga ako sa mukha ko. Hindi ko talaga matanggap ng time na yun. Kasi talaga ang pangit talaga. Malaking pagkakaiba. Halos hindi ako makaharap sa tao. Nasa isip ko lagi na gusto kong matapos na lang ganun kasi nabuhay nga ako. Tapos ganito naman. Ganun. Kasi sobrang talaga ang sakit sa akin na sa isang lang na dahil sa mama ko. Ganun ang nangyari. Kalaunan, nagsama sina Alfie at Emilio. Bumuo sila ng pamilya. Sa halip na mag-ipon para sa pagpaparitoke, inuna nila ang pangangailangan ng 3 na nilang mga anak. Taong 2023, si Alfie nagdesisyong umuwi ng Zamboanga kasama ang kanyang mag-aama. Yung mata niya parang naduling. Iba na talaga yung mukha niya. Hindi ko masabi sa kanya na pangit mo na talaga. Hilak na po ko. Susuburan makakita ko sa iyang dagoy sa dalaga pa siya.
Dili ko kadawat ba nga naingon ana ko. Mabakoy na po nako. Bahala na naingon ana na imong dagway aloy basta naluwas na yun imong kinabuhi. Naramdaman ko talaga na hindi siya maniwala sa ako na yung sa harap niya. Nag-hug na kami, ganun. Parang na-confirm niya ako na talaga. Kung kailan unti-unti nang binubuo ni Alfie ang kanyang buhay at sarili matapos ang aksidente, saka naman daw ang mister niyang si Emilio nawala na parang bula. Nung matagal na binablock na niya kami, sir, para hindi ko siya makontak. Pag nangangailangan kami, lalo na pag may sakit yung mga bata, kumukontak ako dun sa kapatid niya. Si Alfie tumutok na lang sa mga tungkulin niya bilang ina at mag-isang itinaguyod ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng paggawa ng videos online. French fries. French fries. Hit din sa akin kasi nasa bahay lang ako, nagbabantay ng mga anak ko. Nung una, ilang daw siyang magpakita ng mukha. Lagi na ako nagsusuot ng mask. Ayokong may mga taong may sabi nila sa akin na tanggalin mo yung mask mo, tingnan natin yung mukha ko. Hindi nga ako nagpapakita kasi yun nga, parang makita mo talaga sa mukha niya, parang matawa sila, ganun. Hanggang naglakas loob siyang ipakita kung sino siya. Hello guys, maingod to. Ako mga kauban, walain, antulo. Mula kami mag-meeting, misa amuang porok. Sige, bye! Nasasawa na rin ako na lagi nagtatago. Kinunan ko na lang ng lakas ang mga anak ko. Basta! Hindi na niya. Hanggang ipinost na niya ang kanyang throwback photo na inulan na nga ng pambabatikos. Sabi nila, sir, na palaka daw ako. Pangit ka. Wala talaga akong maisip na may nagawa akong malaking kasalanan kay Lord. Pinipray ko pa rin hanggang ngayon po na sana maibalik po yung dating ako. Hindi po yan nawawala sa prayer ko, pero kung hindi naman talaga ibibigay ni Lord, tanggap ko naman po sa sarili ko. Kaya sinamahan siya ng aming team sa isang surgeon. Pero may pag-asa pa bang maibalik sa dati ang kanyang mukha? 100% hindi niya talaga maibabalik sa dati. But we can improve, we can augment, and we can enhance the current facial structures of the patient. Yung una nating pwedeng gawin is to augment yung nose niya, which is yun yung primary concern ng pasyente. We can do a rhinoplasty. Another procedure would be kumukuha ng autologous fat from a donor site, which is the stomach or the thigh or the arms, tapos ito-transplant siya, no? Or ito-transfer siya sa face ng pasyente to volumize yung mid-face niya. Ang magandang balita, sagot na ng klinik ang kanyang pagpapa-opera. Thank you so much. Oh, you're welcome. Rest assured, I will help you, okay? If it is readily available naman po dito, then we can do it for free. We are a team of doctors who will do the procedure. Kay Ma'am Alfe, I will not promise you anything. I will just do my best to the best of my abilities. If ever naman po it's beyond my scope, then I will rest assured na I will let them know, no, and help them in any way I can. Masaya po, parang may pag-asa, may balik kahit hindi man 100% po na magiging mabalik yung original na mukha ko. Handa na po ako sa gagawing proseso po ni Doc. Sana po maging successful po. Maibabalik ba talaga ni Alfie ang dati niyang itsura? Ang facial transformation ni Alfie? Abangan po sa mga susunod na linggo dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Boto rin ba kayo sa mga sinasabing ka-look-alike ng mga nanalong politiko? Senador Bongo ang nangunguna sa senatorial race ng eleksyon 2025. Matapos manguna sa katatapos lang na 2025 senatorial elections, Napakatulong na malakas! hindi lang daw mga taga-suporta ni Senator Bongo ang napasayaw sa tuwa, kundi ang senador mismo. Nariyang na-videohan daw siya kasing gumigiling-giling
Pero pansin ng iba, bakit si Senator tila humorta? Bongo, ikaw ba yan? Bakit naging bouncer si Bongo? Senator Bongo, tank build yarn? Pero, spoiler alert, hindi siya ang ating senador. Ka-look-alike lang pala. Mula sa mata, ngiti at hugis ng mukha, para silang pinagbiyak na bunga. Siya si Fritz. Ang bisyo, magserbisyo. Bongo! Gaya ni Senator Bongo, si Fritz marunong ding magbisaya. Dagasalamat sa inyong tanan sa pagsalig nako. Pag-aamin ni Fritz, hindi niya raw talaga kilala dati si Senator Bongo. Pre, kamukha mo si Bongo. Bongo! Bongo! Ako naman, hindi ko kilala si Bongo, not knowing kaibigan pala siya ni Tatay Diggs. Mga kababayan ko, mahal namin kayo. Pero mula raw nung umingay ang pangalan ni Bongo, lalo na nung naging assistant ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Bongo! At kinalaunan, naging senador pa. Bongo! Mas dumami raw ang nakapansin sa kanilang pagkakahawig. Yung mga nakakapanood ng TikTok ko, comment ng, Bongo, is that you? Hindi mo kami maluloko, Bongo. Ikaw yan. May part-time na pala si Senador Bongo. At nung sinearch niya raw ang itsura ng sinasabing nawawalang kakambal daw niya, pakiramdam ni Fritz, siya'y nanalamin. Parang matandang ako lang Dun sa work ko ngayon, ang tawag sa akin, Bongo! Dahil look-alike ng sikat, marami rin ang sa kanya'y nagpapa-selfie. Sakto! Lalo't si Senator BG, selfie king din. Sen, papicture. Papicture sa senator. Nak, picture kita, nak. May napagsabi sa iyo, sir, kamukha mo si Senator Bongo. Hindi ko na mabilang, Lods. Marami na. Mata, bibig, ilong, tsaka yung tangkad. Sabi na. Bonggong-bongo. Ang sapatos, pang principal. Ang damit, pang estudyante. Ang mukha, pang senador. Pero kung may pagkakaiba man daw sila ni Senator Bongo, yun ay ang pagiging mas borta niya. Si Fritz kasi, bouncer sa bar. Sir, body frisking po muna. I've been a bouncer for 10 years. You prioritize the safety of everyone. Para magiging incredible hook, safety pa rin nila. Papasukin niyo ko. May dala akong pizza. Papasukin niyo ko. Buksan niyo yung pizza. Bukas pala. At dahil nakikilala na rin siya online, sinamantala na rin ni Fritz na gumawa ng content. For fun lang, kasi nakita ko uso. Paano na lang kung si Fritz at ang ka-look-alike niyang si Senator Bongo magkita face-to-face? In Quezon City, May 13, 2025. Congratulations, Mayor! Isa pa sa mga joyful sa naging resulta ng eleksyon, si re-elected Quezon City Mayor Joy Belmonte. Pero ang mahigit 1 milyong Q citizens na nagluklok sa kanya sa pwesto, tila namalikmata raw. Nung nakita raw kasi nila ang kanilang mayora, parang may iba. Ang nasa video kasi, isa palang lalaki na ka-look-alike din daw ni Mayor Joy. Mayor Joy! Shout for joy para kay Anthony. Mayor Joy! At alam nyo bang hindi lang daw kahilat siya ni Mayor Joy si Anthony. Nakatrabaho pa niya noon sa Quezon City Hall. Trabaho ko sa Quezon City dati as a graphic artist. Madalas ko na po ma-encounter dati si Mayor Joy, flag ceremony ng City Hall, State of the City address. Sa ugali siguro may similarity kami ni Mayor Joy. Approachable sa tao, yung nag-i-smile kapag nakakasalubong. Una raw na-discover ni Anthony na ka-face niya si Mayor Joy. Nauso yung mga face swap, di ba? Gender swap. So nag-gender swap ako. Pag-post ko, nagko-comment yung mga kaibigan ko na Mayora. Mayor, Mayor. Pero si Anthony, hindi raw convinced. Noong una, sabi ko, parang layo naman. Nung nauso yung AI na yung may gumagalaw, yun na, nakita ko, uy, nga, medyo kahawig na onte. Hanggang sa sinakyan na niya ito, ginaya pati ang timbre ng boses ni Mayora. 3 taon ang aking pong termino, sisipagin ko pa po talaga. Sa ating mga citizen, maganda. First time ko pa lang siya nakita pagpasok, sinabihan ko siya, akala ko ikaw na si Joy Belmonte. Natutuwa rin si Anthony na marami siyang napapasaya sa kanyang mga Mayor Joy content, lalong-lalo na ang kanyang bundle of joy, ang kanyang pamilya.
Napaka-optimistic niyang tao. Ever since, hindi pa kami nag-away. Yung challenges namin against sa problem, not to against each other. Medyo makulit din ako minsan masiyahin talaga. Laging titingin yung positive output. Kasi sabi nga daw, yung problema, hindi naman dapat tinatambayan yan, dadaanan mo lang yan. Sana mapagpatuloy niya pa yung serbisyo na binibigay niya sa mga taga Quezon City. Mag-iwan siya ng legacy. Samantala, paano na lang kung si Fritz at ang ka-look-alike niyang si Senator Bongo magkita face-to-face? Senator, magandang gabi po. Ako po yung kamukha nyo sa ka-look-alike nyo. Pwede mo ba tayo mag-selfie? Ang dalawa parang nanalamin sa isa't isa. Kinagagalo ko makilala kayo, Senator. Salamat po. Mas gwapo ka sa akin. Mas gwapo ako. Mas gwapo ka. Kaibigan tayo. Senator Bongo. Ang aking kamukha, halika rito, si Fritz Cortez, si Bongo Lookalike! Mas lamang ka lang ng ilang paligo at bakit kulot yung buhok mo? Ako hindi. Salamat. Maraming salamat po, sir. Nagulat naman ako. Nagulat siya. Oo nga, no. Gabi po, ako po yung kamukha nyo sa ka-look-alike nyo. Yung height namin, hindi pala nagkakalayo. Yung nga sabi niya, hindi, mas gwapo ka pa. Mas gwapo ka sa akin. Mas gwapo ako. Mas gwapo ka. Kaibigan tayo. Senator Bongo, congrats sa imuha. No? Always be humble like you are now and always keep all the good things that you're doing. No? Tuloy-tuloy mo lang yan, Sen. Sa mga tao na meron kamukhang personality, hindi man sila magsalita o ano man, the mere fact na nakikita sila, na halos sila yung hinahangaan na karamihan ng mga tao, magiging disadvantage lang kung let's say may kontrobersya yung sikat na tao. Hindi natin maiwasan na kumbaga i-associate mo yung itsura mo sa ibang tao. So, dalhin mo lang siya ng tama. At the end of the day, alam naman ng ibang tao na hindi ka talaga yung taong kamukhang-kamukha mo. Ikaw pa rin yung ikaw. Sana ang mga nailuklok sa pwesto sa nagdaang eleksyon maging mukha ng pagbabago at sasalamin sa hinahangad nating serbisyo publiko. Gayong ang ating mga bagong pera, gawa na sa plastic o polymer, kamusta na ang mga magsasaka ng abaka sa Valencia, Negros Oriental? Itinuturing itong pinakamatibay na natural fiber sa buong mundo. Ginagamit sa paggawa ng handicrafts, tela, pati na pera. Mahigit 80% ng supply nga nito sa buong mundo, proudly made in the Philippines. Aba, ito ang abaka. Pero ang proseso ng pagkuha rito, buwis buhay. Lisod kayo pag inikigi. Usa pa may makakwarta gibaligya. Nalegdan og bato. Ang gabaksay o kadihaguan abaka. Sa paggamit na ngayon ng polymer sa ating mga salapi, paano na ang abaka na dating materyales sa paggawa ng ating pera? Ano na ang magiging kapalaran ng mga magsasaka ng abaka na ang turing sa bawat hibla nito? Ginto! Ang abaka, kabilang sa pamilya ng saging, native dito sa Pilipinas, sagana sa kabundukan ng Barangay Malaunay sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Ang pag-aani nito, matagal nang hanap buhay ni na Jessie at June. Mga 17 pa ko, nga sogod ane, kawala mamilain nga kapaninguhaan. Unang napugos mumikigi bisag na pamis bata-bata pagpangidaron, importante nga naarag migagmeng matrabaho. Mag-edad o 10 anyos ragay. Tugan rin ako ang rang iyoan ng mukige. Karga-karga ni na June paakyat ang gagamitin nilang alaran o yung pangolekta ng hibla ng abaka. Makalipas ang kalahating oras na lakaran, narating nila ang abakahan. Kilig mo naman. Sayang, hindi ni mukige. Dagko naman. Alikon mo po ni siya. Si Jessie naghanap na ng puno na pwede niyang putulin. Ang mga nakolektang balat ng abaka, isinalang ni June sa alaran.
Paulit-ulit niya itong babatakin hanggang makuha ang hibla o fiber ng abaka. Ipakaon sa re, dayon, buta. Dayon, pwersa, bira. Dayon, lambot para may kawiran. Sa pagbatak ng abaka, kailangan daw ng matinding puwersa. Ang alaran kasi, matulis at mabigat. Madulas din ang lupa, isang maling hatak lang. Sige, guming hapit ka diskrasya. Pagkaputol, lagpot nga na dito sa layo. Kubal ni, muna mga kubal. Siyempre, sakit ko sa kamot, magwanta raman. Sunod dong. Para makapagpahinga, halinhinan sila ni Jessie. Bahalag hugaw akong kamot, basta lip yung pamaagi akong pangwarta na ako. Ilang taon na ang nakararaan nung nalagay ang buhay ni Jessie sa balag ng alanganin habang nangunguha raw ng abaka. Naligdan og bato, anang gikas taas. Munang naitabo na niyo, nabali ba? Sina June at Jessie nakakolekta lang ng mahigit 2 kilong hibla na kailangan pa nilang patuyuin bago maibenta. Ang kilo ron, nanas 180. Ginagmay, ragyapoy amo kay kuhaan pa ni tag-iya. Bahinon pa din itong sobra. Dahil 1 hanggang 2 beses kada taon lang pwedeng umani ng abaka, sina June at Jessie rumaraket din bilang construction worker. Ako lisod-lisod, kaya mapuntay na eskulaan, kaya di man ka pang-apply o yun sa'yo ng trabaho. Meron ding mga kababaihang pumapasok sa trabahong ito. Kagaya ng may bahay na si Jane Ann. Naroon ko sa akong partner nga gabira siya, lanot. Dili kaya niya, mga akong tabangan naman ako siya. Ino man ta nga, mubira, baye, yung masakitan ko. Sa araw na ito, umakyat ng bundok si Jane Ann para manguha ng abaka. Ang mga nakolektang balat ng abaka, kinarga niya pababa ng bundok. Nasa bahay kasi nila ang ginagamit niyang alaran. Okay. Ikaso lang ni. Bukat kayo, ma'am. Gaya kayo. O dili mangusog, madala man jud, lagpot man jud, o di mangusog. Bugat yung kayo. Munang ako, hinagmarid akong baga na kaya akong kubal tungo sa pagkigi. Pero hindi rito natatapos ang araw ni Jane Ann pagkatapos magbilad ng hibla ng abaka. Oras naman na para asikasuhin niya ang kanyang mag-aama. Makakuan akong kustos kung mga anak makatiyo sa eskwela. Pwede naman isura kayo. Makalipas ang 1 linggo, ang mga pinatuyong abaka ni na Jane Ann, Jessie at June, maaari na raw ibenta. Mga pila na din ni sir. Dos ka pen raman re, lakan si kayo. Pero dahil kakaunti lang ang kanilang nakolekta, nagdesisyon silang pagsamahin na lang ang mga ito. Inyong lanot is 5 ka kilo og tunga. Nya atong presyo karon is 165. Ang total tanaan ang mabayad nako is 907.50. Okay. Sina Jessie at June nag-uwi ng tig 150 pesos. Itirsar na mo dito. 151 sa tag-iya. Di ko ni ka-afford sa upat ka tao kon more ni income kada adlaw nimo. 300 pesos naman ang kay Jane Ann. Pabalos po mga bata kay kulang magapipet bugas ni. Pwede na po 2 kilo, okay ra. Ang mga hibla ng abaka na naaani ng mga magsasaka, kadalasang ibinibenta rin nila sa mga buyer sa sentro ng Valencia, katulad ni Ricardo. Ito yung magagandang quality. Ito yung mahaba. Pinabayaran ko yun ng 180. Ang mga nabiling abaka ni Ricardo, ibibenta naman niya sa kanyang mga suki sa Cebu, Albay at Maynila sa mas mataas na halaga mula 210 pesos kada kilo. Ito ring abaka ang ginagawa materyales para sa damit. Meron akong isang customer na Chinese, pinapadala niya sa China.
Kasi may additional cost pa, shipment. Ang rene-regulate natin ay quality. Yung pricing nagdepende sa quality ng fiber. Bahalag, mahal ilahat ito, importante nga nahalin po na amo. Sa loob ng 3 dekada, nakilala ang bayan ng Valencia sa dekalidad nilang abaca fiber. We have a certain Laob variety of abaca. That Laob variety is the so-called Manila hemp, yung pinakasikat na abaca fiber ng buong mundo. Kabawasan daw sa oportunidad nilang magsasaka ang paggamit ngayon ng polymer para sa ating mga pera sa halip na abaca. National treasure natin ang abaca, endemic to the Philippines, pero we are not using it. Other countries are still using abaca. Pero dito nawala. But definitely, we are pushing to move it, put abaca back in our money. I've talked to BSP. They're very willing naman. Since ang pera natin is polymer, I think pwede nating magawa na maihalo uli abaca doon. Kailangan nating maipush yung mga batas na tumutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sa kasalukuyan kasi ang problema ng production capital ng mga magsasaka ay sarili nilang bulsa. Panawagan natin yung 25,000 na production subsidy. Sa pangunguna ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, namahagi sila ng mga punla ng abaca sa mga magsasaka. Hinaot paunta nga inyo ganing alimahan, nasama sa pag-alima sa inyuhang tagsatag sa gyud nga kaumahan. Gusto ko mangyari sana to adopt a farm para itong mga textile makers, mga furniture makers, alagaan na lang nila yung mga farms kasi ang abaca farmers are considered one of the poorest farmers. Tabangan taon may pagpuyo maayo na. Sa kabila ng hirap at pagsubok, patuloy na lumalaban ang mga magsasaka ng abaca. Bukat kayo ma. Gahi kayo. Sa bawat himagsik ng kanilang mga kamay, nakasalalay kasi ang kanilang kabuhayan at buhay. Pero kailangan ding pagtibayin ang suporta sa kanila ng pamahalaan para sa huli. Hindi maging kabalintunaan ang lahat ng kanilang paghihirap na ang mga nagsasaka noon ng mga sangkap pa man din ng pera magpahanggang ngayon, nananatili pa ring walang-wala. Akalain nyo, may lalaki sa Cavite na sinuutan ng singsing, hindi ang kanyang daliri, kundi ang kanyang ari. Hanggang hindi na niya ito matanggal at namagana. Kinailangan patuloy gamitan ng lagari. Ang malaking problema ng construction worker at 26 anyos na si June, hindi niya tunay na pangalan, masusolusyonan daw ng hawak niyang lagari. Pero hindi niya ito gagamitin para magputol ng kahoy o bakal, kundi para lagariin ang isang naiwang singsing na isinuot niya hindi sa kanyang daliri, kundi sa namamagana niyang ari. Naipit sa singsing. Ngabi nga umawi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Liligarin ko po dapat eh. Hindi rin natin yan. Sabi niya, bahala nagmaputol basta mabubuhay daw siya. Masakit na nga. Send ko nga kay MGS para tulungin ka. Buang kaya tayo. Katawa mo. Awit mo na, bakit sakit na kaya? Nagawa mang tawanan ni June ang sitwasyon. Baliw kaya tayo. Pero ang kanyang kalagayan, napaka-sensitibo. Napaka-delikado. Buang mangkang. Bakit mo linagay yung singsing dyan? Bagang-baga na. Ngabi nga umawi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan. Tabu o bawal dapat pag-usapan ang paksang ito. Ginagawa pang ang katatawanan ng iba. Pero ang nakababahala rito, base sa aming pananaliksik, marami ang mga kaparehong kaso. Pero bakit nila ito ginagawa? Ano mo, hindi rin natin yan. Tas mo. Sakit nga yan. Bakit mo linagay yung singsing dyan? Nagsimula raw ang lahat nung naligo si June hapon nitong May 9. Galing po basketball po no. Naghilamos, sabi nagbusaw sa katawan. Dahil maluwag daw ang singsing na suot-suot niya sa kanyang hintuturo, tinanggal niya muna ito. Stainless siya, may pangalan, Kawilin.
At para hindi raw ito mawala, ito ang naisipang gawin ni June. Ang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Napasok ko po yung singsing sa ari ko. Isang beses ko lang po sinubukan yan. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagsasabon, ang singsing dumulas daw. Papasok sa kanyang pagkalalaki. So, dire-diretso ako punta sa loob hanggang dulo. Hindi naman po maski, parang sumakto lang siya sa may buto. Sa buto niya, kung hindi ko na po matanggal. Hanggang nag-base na po, palit na ako ng damit. Pinabayaan ko na lang po. Isip ko baka tatanggal lang din. Lumipas ang ilang oras, may napansin siya. Parang lumobo na ng lumobo. Hanggang kinabukasan, ang ari niya na may nakakabit na singsing, tuluyan ng namaga. Parang sa bitag ba nakasakal na. Manid na siya, magapang na sa buong katawan ko ng kirot. Nahirapan tuloy siyang maglakad. Hindi na rin siya makaihi. Parang sa sobra na sasakal. Pinipiga ko na lang po. Sinubukan niya itong remedyohan. Dinaw po ng sabot, hindi na talaga kaya. Nangihingi lang ako kay mama na malangis yung panghilot. Kala niya hindi siyang ko ilalagay. Sa ano pala. Pero nung ipinahid niya ito sa kanyang ari, mahapdi na pag may sugat na pala sa loob. Hindi ko na po kayang tiisin. Nagwala na po sa kwarto. Grabe nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Masakit na nga! Ginadaan ko na lang ako sa tawag, yung sakit. Sabi ko lang kasi kay mama na lumaki yung ano ko. Kala ko nanuno siya. Pinabayaan ko muna siyang nakahiga. Tas mo! Sakit nga yan! Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng latang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok puno na yun. Buang makang, bakit mo nilagay yung singsing dyan? Sabi niya may singsing. Tapos ko, bakit nagkaroon ng singsing yan? Ano nakakain mo? Bakit mo nilagyan dyan? Sabi, hindi ko nga alam. Sabi niya gano'n. Bagang-baga na, naipit sa singsing. At dahil hirap na silang matanggal ang singsing, ang naisip na solusyon ng kapatid niyang si Jerry. Lagariin na lang daw. Ano na lang po ng panggunting na yero. Si June, uminom pa raw muna ng alak, pampatanggal kaba. Hindi rin natin yan. Sinubukan ko po. Tas mo. Ako nga, walang putol. Di po kinaya. Saktan po siya. Kaya si June na mismo ang nagtangkang lumagari sa kanyang sarili para matanggal ang singsing. Tinagaw ko po yung sa kapatid ko eh. Tagalin mo na siya, tao-tao po. Masakit na nga. Yan po. Hanggang si June, nag-alangan. Baka dumulas kasi may langis na eh. Baka dumiretso ba sa balat na. Palalo pa lumala ba. Sabi ko, pasugod na ako sa ospital. Susunod! Buang makang, bakit mo nilagay yung singsing dyan? Paano kaya matatanggal ng mga doktor ang pumasok na singsing sa ari ni June? Bagang-baga na. Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung... Saan din ba galing ang singsing? Stainless siya, may pangalan, Rawilin. Sino ang babaeng nakapangalan sa singsing? At ano kaya ang masasabi niya sa nangyari sa kanyang singsing? Si Rawilin o... Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Wala munang bibitaw dahil manlalaki ang ating mga mata sa pagpapatuloy ng istoryang ito. Nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient. Send ko nga kay KMGH para tulungin ka. Ako nga, walang putol. Sa aming pagbabalik, ang construction worker mula Cavite na si June, hindi niya tunay na pangalan, sising-sisi at walang singsakit ang dinanas nang ang isang singsing isinuot niya hindi sa kanyang daliri, kundi sa kanyang ari. Naipit sa singsing. Hindi ko na po matanggal. Parang bitag ba nakasakal na. Sabi nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh. Masakit talaga yan, tanga-tanga ka eh. Magapang na sa buong katawan ko ng kirot. Buang makang, bakit mo nilagay yung singsing dyan? Yung nakita ko po yung ari ng kapatid ko po. Halos mas kasi laki po siya ng latang sardinas. Lumulobo po siya. Mukha po siyang puputok puno na yun. Sakit nga yan. Patay na, wala ka ng
Si June, isinugod sa PGH o sa Philippine General Hospital sa Maynila. Nagulat ako kasi talagang severe na yung case ng patient. It's a case of penile strangulation na more than 48 hours na. Sobrang inflamed o magang-maga na yung kanyang ari. Pinaka-worst na effect nito is magkaroon ng problema dun sa normal na blood circulation dun sa penis. Yung blood flow sa dulo ng ari ay napipigilan, nagkakaroon ng problem dun sa flow. Kadalasan nabubulok yung ari ng pasyente. Dun sa skin, nagkakaroon ng ulceration, pati yung urethra or yung daanan ng ihi ay naaapektuhan na rin. So nagkakaproblema na rin siya sa pag-ihi. It can lead to amputation o sarili na mismong napuputol yung ari pagka talaga nagkaroon ng sepsis, septic shock hanggang sa pwede siyang mamatay. Naipit sa singsing. Ang penile strangulation ay isa raw bibihirang kaso, ngunit madalas pa rin naiuulat sa mga naisusulat o mga literatura ng field of medicine na kung tawagin urology. Sa isang pag-aaral noong 2013 na inilathala sa International Journal of Urology, mahigit 100 kaso ang naitala sa iba't ibang panig ng mundo ng mga ari ng lalaki na sinuutan ng mga bagay katulad ng wedding ring, metal socket at plastic na bote. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang psychological na dahilan kung bakit ito ginagawa o nangyayari. Una, para sa sexual na eksperimento. Pangalawa, dahil sa curiosity at peer pressure. Sa madaling salita, naghamunan o nagkantsawan o hindi kaya masubukan lang. Sa ibang mga kaso, bahagi ito ng isang initiation o hazing ritual katulad ng mga pagsali sa mga fraternity o organisasyon. Pangatlo, may mga pasyenteng may schizophrenia, isang klase ng mental disorder o hindi kaya intellectual disability o matinding impulse control disorder na nasasangkot sa ganitong uri ng self-harm o pananakit sa sarili dahil sa psychosis o delusyon, mga sakit sa pag-iisip. Dahil sa kahihiyan o takot, ang iba hindi agad humihingi ng tulong hanggang huli na ang lahat. Bagang-baga na. First aid na pwede niyang gawin. Uminom siya ng gamot pampaampat ng pamamaga or lagyan niya ng cold compress para mabawasan yung pamamaga. Grabe nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan! Sa case na ganito, kailangan na talagang putulin yung metal ring with kagamitan na pangputol. Like yung giggly wire, pliers na pangputol. Hanggang sumalang na si June sa operasyon. Grabe nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh. Ang higit isang araw ng pasakit sa kanya. Natapos sa loob lang ng 15 minuto. Nalalaman ko na tanggal na pala, masarap na yung pakiramdam ko. Si June, patuloy ngayong nagpapagaling sa kanilang bahay. Ngayon po, nakirut-kirut na po dahil sa sugat. Pero yung sa size niya ngayon, hindi naman ako mag-out po. Bumalik na ako sa dati. Dahil may iniinda pa rin siyang sakit, hindi pa raw muna siya pinapahintulutan na bumalik sa trabaho. Nagsisisi din ako dahil kung hindi ko ginawa tuloy-tuloy sana yung trabaho. Ang tanong ngayon, sino ba ang nakaukit na pangalan sa singsing? Si Rowell no. Hindi kaya ito magalit na kinailangang sirain ang kanyang singsing para maisalba si June? Pag-aamin ni June, ang babaeng yon, hindi niya raw nobya, hindi rin ex. Eh sino siya? Si Rowell no, hindi ko po talaga kilala yun at wala po akong kilala na Rowell yung taga sa amin. Ang singsing kasi, napulot lang daw ni June. Parang nagustuhan ko rin siya, napasot ko sa kamay ko. 2 linggo pa na sa akin. Hanggang sa naligo na nga siya kamakailan at naging malikot ang kanyang utak. Yung beses ko lang po sinubukan yun. Alam ko po na pang daliri lang po yung singsing. Kasi hindi ko rin kasi akalain din na ano eh. Kaya hindi mangyayari. Baliw ka yata eh. Si June may gusto ring linawin. Hindi po ako lasing po nung napagtiripan ko po na isalpak sa ano ko, sa ari ko po. Ang tanong, nasan na ang singsing ngayon? Ninagis ko po sa may balot sa may daanan, no? Para makalimutan ko po yung mga nakaraan ko. Naipit sa singsing. Grabe nga umuwi yan, sakit niya eh. Oh, masakit talaga yan! Tanga-tanga ka eh! Disisi po ako dahil doon sa ginawa ko nila, perwisyo po yung mga magulang ko. Dahil sa katangahan na sinapit ko. Wala rin ako ibang sisi kundi sarili ko lang. Tandaan, ang singsing isinusuot sa daliri at hindi kung saan-saan.
Send ko nga kay KMGS para tulungin ka. At ang ganitong issue, hindi dapat pinagtatawanan. Dapat binibigyang linaw at tinatalakay. Bagang-baga na. Kung gaano kadelikado upang hindi na ito pamarisan. Buang makang. Bakit mo nilagay yung sing-sing dyan? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.